Our vocabulary is pariah. Pariah. Ang pariah, mga sombreros, ay noun. Ang ibig sabihin po nito, ang mga taong pariah ay hindi tanggap sa society at iniiwasan sila ng lahat. Ang mga possible na synonyms po nito ay outcast, outsider, castaway, etc. Pero, ginagamit na nito sa mga formal setup kasi naalala ko dati sa BPO, kapag hindi ka na belong dun sa grupo, out ka na sa laro. No, parang parlor game siya, tapos tanggal ka na, hindi ka na belong dun sa grupo, hindi ka na belong dun sa laro, ang tawag sa'yo ay pariah. Pero yun po, give it up Mr. D for the sentence. Lepers were treated as social pariahs. Lepers were treated as social pariahs. Pariah. Vocabulary term for today is maxim. Maxim. Ang maxim, mga sombreros, ito po yung mga kilalang phrases na ginagamit or sinasabi ng tao that usually expresses katotohanan at pinaniniwalaan ng maraming tao. Sa Tagalog po ay kasabihan, no, or kawikaan. At ang possible na synonyms po nito ay saying, proverb, axiom, adage, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay give it up Mr. D. Love is patient is not just a maxim, but a biblical truth. Love is patient is not just a maxim, but a biblical truth. Don't ever put a superfluous makeup on your face. Superfluous. Superfluous. Ang ibig sabihin ng superfluous, mga sombreros, ay sobra sa pangangailangan mo or sobra sa gusto mo. Ang mga possible synonyms po nito ay excess, extra, unnecessary, surplus, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay give it up Mr. D. Is there any superfluous love? Is there any superfluous love? Konting kaalaman, mga sombreros, nabanggit ni Mr. D ang love. Reminder lang po ito, levels of love natin, Mark 12:30-31, New Living Translation. And you must love the Lord your God with all your heart, your soul, mind, and strength. The second, ito yung level priority natin, ha? The second is equally important. Love your neighbor as yourself. No other commandment is greater than these. Bakit? Masakit yung noo ko. Oh no! Ayan. Masakit ang noo. Ma, please. Masakit ang Pahingin noo. gamot, ma. Kaka-cellphone mo yan. Sige. Babad pa. Naku, maghapon kayo nakahilata. Maghapon nakaupo. Hindi ko Kaka-cellphone mo yan, ha? Cellphone Kaka-cellphone mo na. yan. Sige. Kulang yan sa cellphone. Ayan. Kaya sumasakit ang noo mo. Heart na siya, ma. O, Jennifer. Oh no! Sumasakit yung Ah. pisngi ko. Hindi ko, Tampis nge. hindi ko alam. Parang Tampis hindi nga. naman ako nabangga, Bakit? ma. Pero Ha? sumasakit Kulang sa talaga siya, ma. cellphone. Naku. Dalawang Kaya oras. mo pa check up sa doktor, ma. Kulang ang 12 oras sa inyo sa cellphone, ha? Masakit siya, ma. Hindi kayo mautusan dahil ano? Hindi ko alam. Kaka-cellphone nyo yan. Kaka-cellphone nyo yan. Wala naman siyang pasa, ma. Kaka-cellphone nyo yan. Ma, please. Kulang yung Check up labing na dalawang ako sa oras doktor, tsaka ma. 18 oras sa kakababad nyo sa cellphone. Ma. Sige. Ha? Kahit siguro Dito, maputol ha? yung... Hindi na ako magkakandugaga sa mga... Nadiri ko ng kutsilyo. gawaing Cellphone bahay, pa din tapos ng kayo. giraros ko ng mama. Ma. O, ikaw, baby Lynn. Sumasakit yung bibig ko, ma. Oh no! Masakit ang bibig. Pahingin Masakit gamot. ang bibig, ha? Kaka-cellphone mo yan, ha? Kaka-cellphone mo. Kaka-Netflix mo yan, ha? Series pa mo, ha? Ang dami mo ng Korean series na natapos. Korean drama. Tsaka Pero mga kahit mga modules mo, ha? cellphone. Wala kang nasagutan. Puro na lang answer key ang sinusulat mo. Oh no! Wala ka nang natututunan. Ako, dapat kayo mga bata kayo, ha? Dapat mag-aral kayo, mag-research, mag-study. Hindi yung puro cellphone dito, cellphone doon. Sige na po, ako na po sasagot. Ano napapala ng nyo, modules ko, ma. Modules Opo. nyo, ha? Sinong gumagawa? Aral na rin po Kapatid ako. nyo, nanay nyo, ako pa din. Yes, research. Hindi na ako magtataka, Study, ha? aral na mabuti. O, Gerald, Oh no! O, ikaw din. Ko, ma. masakit ang lieg. Ma. O, Parang ayan. may Yan na nga ba yata sinasabi siya, ko. ma. Kaka-cellphone mo din yan, boy. Ha? Kaka-cellphone mo din yan. Kaka-cellphone mo din yan. Kulang yung 10 oras Ah, na hindi na ako pagbababad niya sa cellphone Sabi buong niya, araw. Kulang. Gawin mong 20 hours yung pagbababad Para ng cellphone. magnanak-nak Oo, siya, ma. kulang yan. Ha? Kulang yan. Ha? Ikaw din, isa ka pa eh. Ha? Isa ka pa. Hindi ka na
Kahit yung brief mo ako pang naglalaba. Oh no! 17 anyos ka na, boy. ng brief? Ha? Promise. Laba-laba din pag may time. Hindi naman. Hindi yung Hindi ako pambili ng gamot. pag nagluluto, naghuhugas, ha? Naglalaba, naglilinis ng bahay. Anong ginagawa? Kayo, puro kayo cellphone ha? Cellphone. Cellphone dito. Opo. Kahit siguro Cellphone sa magpatulong umaga, ako magagising, cellphone. Ha? Yung magpasalamat kay Lord. Wala kayo, ha? Sana nga po Dapat, pagkagising niyo sa umaga, pray din, magpasalamat kay Lord, ha? Milagro ang bawat umaga. Hindi yung puro kayo cellphone. Cellphone na lang ng cellphone. Opo. Kahit siguro Sana magpumay nga yung- po mag-face. Kabunganga ako pero Oh no! sakit ng mga pangako. Ayan, kaka-drama mo yan. K-drama pa more. I love you, ma. Pagsisisi ang sa isip mo't nalaman mong ika'y nagkamali. Pagsisisi ang sa isip mo't nalaman mong ika'y nagkamali. Pagsisisi ang sa isip mo't nalaman mong ika'y mga kahoy, bilisan mo na! Umuwi ka na! Opo ma, nandyan na! Pero si mama? Concert ka ba sa gubat? Trivia time mga sombreros, ang cellphone ay ginawa or invented by Dr. Martin Cooper noong taong 1973. Siya po ay researcher at executive sa Motorola Company na nag-produce ng pinakaunang handheld mobile phone mga sombreros. Noong April 3, 1973, ginawa ang pinakaunang wireless telephone call na ginawa ni Dr. Cooper sa kanyang, sa maniwala po kayo sa hindi mga sombreros, sa kanyang kalaban na Bell Labs, placing Dr. Joel Angel sa kabilang linya. At sa maniwala rin po kayo sa hindi, ang pinakaunang cellphone ay mabigat. May timbang ito na 2 kilograms or 4.4 pounds, measuring 23 by 13 by 4.5 centimeters. Shout out time tayo mga sombrero. Shout out po kila Rim G Sasan at saka Real G Sasan. Mga pamangkin ko po ito sa Pinsan Tibing. Maraming salamat po at maging sa buong Sasan at Pugata family. Maraming salamat po. God bless you always. I love you. Maging kay Amor Tayuan Taha na aking batchmate po sa SMI team. Proud Smith Chan. Maraming salamat mate for your support. Maging kay Ivy Leslie. Lanza Garita mate. Maraming salamat din sa iyong support, no? Proud NPNHAs yan, no? Maging kay Erica Namis Dador na aking pinsan, maging sa buong Namis at Dador family. Thank you so much po mga sombreros. I love you so much. Mga sombreros, bakit nga ba nagkakasakit ang tao? Una po, maraming reasons. Pero una, maaring isang kasalanan or may nagagawa tayong kasalanan or may nagawa tayong kasalanan na hindi natin nahingian ng tawad or pinagsisihan kay Lord. Isa lamang po sa rason yon. Pangalawang rason, pwede pong judgment ni Lord, no? Or may lifestyle tayo or meron tayong nagagawa, for example, sa ating kalusugan na hindi tama. Kung kaya binibigyan or pinapadalhan tayo ni Lord ng sakit para itama natin ang lifestyle na mali. Kagaya sa akin dati, no? Nagigising ako sa umaga or hindi na umaga, no? Gumigising ako ng 12 noon kasi alas 2 yung pasok ko sa trabaho. Pag gumising ako, almusal ko niya alauna, so hindi na siya tama. So I did it for quite a long time mga sombreros, and kaya ako nagkasakit kasi siguro gustong itama ni Lord ang aking mga maling lifestyle, no? It's a punishment, it's a form of discipline, no? Nagkakasakit tayo kasi gusto tayong disiplinahin ni Lord, itama kung ano ang ginagawa nating mga mali. Alright? Isa pang reason mga sombreros ay penalty or punishment, no? Kasi sobrang tigas ng ulo natin, no? Wala tayong oras at panahon para kay Lord, kung kaya binibigyan niya tayo ng sakit, no? Maging ang problema or trials, any form of discipline mga sombrero. So yun po. Pero marami pang reasons, no? Everything and God has the perfect reasons kung bakit tayo nagkakasakit. Pero ang isa pang reason mga sombreros na babasahin natin ay para maipakita ang kapangyarihan ng Diyos, no? Meron tayong or pinapadalhan tayo ng sakit ni Lord dahil gusto niyang maipakita how powerful He is, and He wants to prove that He is the greatest doctor and the best physician of all time, no? Basahin po natin John or Juan chapter 9 verses 1 to 3. Maikli lamang po ito mga sombreros. Sabi dito, habang naglalakad si Jesus, may nakita siyang lalaki na ipinanak na bulag. Tinanong si Jesus ng mga tagasunod niya, Guro, sino po ba ang nagkasala at ipinanak siyang bulag?
Siya po ba o ang mga magulang? Sumagot sila, no? Sumagot si Jesus, hindi siya ipinanganak na bulag dahil nagkasala siya o ang mga magulang niya. Nangyari iyon para maipakita ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapagaling sa Kanya. Ayun po mga sombreros, no? Nakita natin, no, very clear ang Bible na marami pang verses, no? Maraming reasons kung bakit nagkakasala or nagkakasakit tayo. Yung kanina ay skit or comedy lang yon, mabunganga yung nanay, pero may point naman talaga yung nanay. Pero hindi naman sa lahat ng oras si cellphone, no? Yung mga skit at saka comedy natin mga sombreros ay wag po nating gayahin yung iba, no? Wag po nating gayahin. Ginagawa ko lang po ito para naman hindi kayo maboring kasi yung mga tao ay talagang gustong-gusto yung comedy kasi maraming ang problema, dahil sa pandemic, no, trial sa buhay, araw-araw na pamumuhay. Kaya they look for something na maging masaya sila. And I'm blessed. I'm very thankful to God na naging instrument ako na naging masaya kayo, no? Na-discover ko yung talent ko sa acting, singing at saka sa comedy at kung ano-ano pang pinaggagawa ko dito. Pero yon, as long as we enjoy and tama yung ginagawa natin, at syempre pa ay may palaganap talaga at may share ang gospel because God or Jesus Christ is coming so soon. No, nagkakasakit ang tao, for example, kagaya sa akin, nabanggit ko kanina na nagigising ako ng 12 noon, no? Almusal ko niyan, 1:00, 12:00. So it's not really a good and right lifestyle. Tulad nito, wala kang kain tapos magkakape ka, no? At saka acidic or soft drinks, or sa akin dati, talagang kalamansi, pinapapa ko yung kalamansi. Yun, which is a very bad lifestyle din po mga sombreros. Nagiging hyper-acidic tayo, no? At saka nagkakos siya ng acid reflux. At nightmare, sabi ko nga, bangungot ang pagkakaroon ng acid reflux kasi magiging anxious ka na magkakaroon ka ng anxiety. And yun naman po mga sombreros. And ang bottom line nito ay God has the reasons kung bakit tayo nagkakasakit, no? Maging ang inyong lingkod ay hindi po exempted. No, lahat po tayo ay may kinakaharap. Yan po. So, if we consult the Bible, God has the reasons. So, let's trust and have faith kay God no matter what. Sumakay at lumaban lang sa hamon ng buhay. Muli po, ito po si Kasombrerong Dennis aka Kuya Kim 2.0 at nagsasabing ang buhay ay mas lalo nagiging masaya, mas lalo nagiging puno ng faith, hope, and love pag si Lord Jesus Christ ang ating Panginoon, tagapagligtas at pag-asa. Muli po, maraming salamat mga sombreros at maraming salamat sa mga sumusubaybay. See you sa next segment. Bye-bye!